Ngayong araw mga bro, nandito tayo sa aming cargo hold smoke detection system para mag-maintenance. Pero bago yun mga bro, shoutout muna tayo sa ating mga tropa na patuloy sumusuporta. Bro Richard Puliente, shoutout sa iyo bro. Bro AJ Florida, shoutout sa iyo bro. Kamusta dyan sa Saudi? Ingat palagi dyan, lalo na sa paglalaro ng basketball. Bago pala tayo magsimula sa maintenance, ay kailangan muna natin i-disable ang fan na humihigop ng hangin sa cargo hold. Kaya nito mga bro. Dahil ang trabaho ng fan na yan ay higupin ng hangin mula sa aming cargo hold papunta sa aming airflow detector. Yung mga pipe na yan ang aming i-maintenance. Una muna sa lahat, kailangan namin i-close ang mga valve mula sa filter para ma-isolate ang flow detector. Tapos tanggalin ang hose papunta ng flow detector upang hindi maapektuhan ito. Isa-isa na namin itong tinanggal ng aming electrical officer. Shoutout sa iyo sir. Pagkatapos matanggal ang mga hose, ay kailangan na namin isara ang mga valve. Gaya nito. Yan yung lahat ng kulay blue na yan. Yung valve na yan ang sinasara. Tapos i-connect na namin ang hose. Pero bago i-connect ang hose, kailangan muna namin i-purge. Baka may mga tubig na naiwan dito sa pipe na ito. Pagkatapos ma-purge ang hose, ay kininik na ito ni sir sa unang pipe naming bo-blow throughan. Ito na yun mga bro. Lahat ng pipe na yan ay aming hahanginan para masigurado na hindi barado ang linyada at dumadaloy ng maayos ang hangin mula sa cargo hold. Habang hinahanginan nga pala ni sir, ay pinuntahan ko ang cargo hold number 5 mid upang ma-check kung lumalabas ng maayos ang hangin mula sa pipe. Ito yun mga bro. Ito naman ang aming airflow detector. Ganyan ang itsura niya mga bro. Sa loob nga pala niyang parang square box na yan, meron dyan smoke detector. Medyo marami-rami rin nga pala ito mga bro. Kaya yung iba hindi ko na nakuhanan ng video pero same lang yung procedure kung paano yung ginagawa namin. Ganyan lang siya mga bro. Bubugahan lang yung pipe na yan papuntang cargo hold. Pagkatapos ay babalik na ulit yung hose. Tapos bubuksan na yung mga isolation valve papuntang airflow detector. Yan yung wag na wag kakalimutan na buksan dahil kung halimbawa na magkaroon ng sunog sa cargo hold tapos nakasarado yan, maaaring magkaroon ng problema at tatanungin kung sino ang huling nag-maintenance at bakit sinarado yan. Pagkatapos namin ma-check na naka-open na lahat ng valve ay papaganahin na ulit ang pinatay na pan kanina. Gaya niyan mga bro. Alisin na sa disable at papanda rin na ang pan number 2. At i-check na ulit namin ang airflow niya kung okay na. Gaya niyan mga bro. Kapag gumana na yung pan, check muna namin yung pan kung umiinit ba siya o hindi. Dahil kapag mabilis siyang uminit, ibig sabihin may mga nakasarado pang valve. Dapat yung suction niya ay maayos. Tapos inobserbahan ko ang monitor at bumalik na siya sa normal operation. Yan na siya mga bro. Pero bago pa rin namin iwan ito, ay chinek pa rin namin ng maigi kung may mga leak yung hose na aming hinigpitan ng maayos. Gaya nito mga bro. At chinek yung mga valve kung tama ba ang position nito mga bro. At chinek ko ulit kung okay ang monitor. Normal operation siya mga bro. Gusto ko lang i-share sa inyo mga bro ang mga experience at ginagawa namin dito sa aming barko. Sa mga nagbabalak maging electrician dyan, baka magawa nyo rin to sa susunod. Sana makatulong. Ingat palagi. God bless.